Parametro para ideklara kan pag-asa ang pagpuon kan tiguran ngunya na Mayo, day panahihiling kan pag-asa. Pagpuon kan tiguran posibleng madelay subuot ngunya na taon. Atrasadong pagtanom nin paroy darakan mainit na panahon, may epekto kaya sa supply kan bagas. Aramunta sa report ni Chris Novello. Kung dati may mga pag-uura na tuyong katapusan kan bulan na Mayo, alagad ngunyan na taon susog sa pag-asa, dakul asubot ang posibilidad na madelay ang onset o pagpupuon kan tag-uran huli sa epekto kan El Nino. Di pa kaya nahihiling kan Weather Bureau ang mga senyales na onset na kan tig-uran. Which is, saro po yan sa impact ng El Nino. Usually yung sa mga, sabi ko base po yan sa wind pattern, kung nagsa-southwest monsoon na, then yung mga recorded rainfall for mga halos 5 consecutive days. Katakot kay ni may paghandal ang rice retailers na maapektaran man ang supply kan bagas huli sa atrasadong pagtanom ning paroy darakan mainit na panahon. May mga paraom makiasubot na dai pa makapuon magtanom ngunyan huli sa paging alangkan mga umahan. Abala nga ni ang pagtanom nila na dapat ang kaya arken sa mga sa mga harababang lugar na itong nagahalat lang ning uran. Nanutoran man kan Department of Agriculture Bicol na kan 2021 asin 2022, pula ning Mayo ang peak season kan pagtanom ning paroy sa rehiyon. Alagad kan nakaaging taon Setyembre na ang peak season kan pagtanom, hulita bastante na ang tubig sa mga umahan. So ibig sabihin yung tubig din September na naging available sa farmers. So last year yun, walang El Nino nun. So ngayon na may El Nino, so kita po natin na talagang rice dependent po tayo sa tubig. So, yun talaga ang nakaka-late sa planting. Katakot kay ni, may nakapagtanom naman subot na mga paraoma antes ang pagpupuon kan epekto kan El Nino. Inabisuhan man kan ahensya ang mga paraoma sa rehiyon na tulos na magtanom en kaso magpuon ang tig-uran asin kung available ang farm inputs and resources. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.